Kasama naman po natin sa linya ng telepono si Senator Antonio Trillanes. Good morning po sa inyo, Senator. Good morning po sa inyo, Ms. Cheryl. Opo. Senator Trillanes, tingin niyo ba nakatulong sa investigasyon ito nga ang personal na pagtatanong kay Dayan sa Kamara? Hindi po nakatulong yan at maraming na-offend doon sa mga pagtatanong na personal. Alam nyo, pinapakinggan ko yung interview ni Congressman Castro. Hindi pinagdidebatihan yung mga substantive and yung mga relevant issues dun sa pagtatanong kay Dayan. Ang pinag-uusapan dito yung pagbabastos. Kasi yun yung naging focus lang naman nung mga reklamo nung mga nakapanood. So, yun ang kailangan nilang akuin na talagang pinahiya nila at binastos nila si Senator De Lima. Ano ho ang masasabi niyo, Senator, sa mga binitiwang pahayag ni Dayan kontra kay Senator De Lima? Doon mo nga natin makikita na talagang hindi totoo yung mga paratang labang kay Senator De Lima kasi nagkakabuhol-buhol siya dun sa mga ibang mga testimonya na kagaya nito ni Espinosa, kagaya ng mga naunang convict sa Bilibid. So, doon mo makita na talagang ito ay script lang na tinatahi-tahi lang nila habang naiisip nila. Dito mo nga, yung sinabi nga dito, material yung information na pag-ako ni Senator De Lima na may relasyon siya. So, inamin yan, given na yan. Tapos sinabi rin na close insecurity daw. O di kung close din na sa relasyon mo pa, paano ngayon yung allegation nila? Remember a few hearings back na ito daw si Senator De Lima daw may relasyon kay J.B. Sebastian dun sa Bilibid. So, paano yan? Kung close in ka nga, di dapat kasama ka doon. Paano nakapangligaw yung isa? So, diyan mo makikita na talagang binabastos lang nila. Gusto lang nilang tumisan yung reputasyon ni Senator De Lima dahil eventually gusto nilang maalis sa Senado si Senator De Lima. Para ho sa inyo, dapat ho bang paharapin sa Senado si Dayan? Well, prerogative yan ng committee chairman. Sa akin, kung kailangan na tanungin, sige tanungin. Pero alam nyo, yung mga senador, alam nila na kung ano yung limit ng itatanong. Hindi ka makakarinig ng mga ganong klaseng pagtatanong dyan sa mga Senate hearing. Dahil alam mo yung kailangan lang naman malaman ng mga kababayan at kung anong relevant dun sa issue at hand. And sa akin, to be fair, iilan lang naman ma-identify mo lang naman yung wala sa ayos na congressman na ng bastos talaga So, hindi ko rin naman lalahatin yung mga congressman na ganun. Marami pong salamat sa inyong oras. Good morning, Senator Antonio Trillanes. Thank you. Good morning po. Must be out to silence Sebastian. Ano na naman ang mga implication nila? Kagagawan ko na naman yan. Sila ang naggigipit sa akin. Masyado na nila akong ginigipit, inaapi, tapos ganyan pag gagawin nila. Lahat na lang sinisisi sa akin. Kami naman nagtitiwala na hindi yun totoo. Bumanat na naman ang walang magawang si Leni Lugaw Robredo at si Grace Poe, American citizen, sa pagtatanggol sa kanilang kakulay na si Laila Tua Dilimaw tungkol sa mga paraan ng pagtatanggol ng mga mambabatas sa hearing kay Dayan. Na kesyo foul daw ito at nakakademoralize sa isang babaeng tulad niya, na dapat kasuhan ng mga ito dahil sa pambabastos sa Tuwad Queen. Irrelevant daw ang mga line of questions at walang koneksyon tungkol sa droga. Aba, kundi naman talaga tanga ang mga ito na tulad ni Leni Lugaw na minagic yata ang pagpasa sa bar, hindi ba kailangan ugatin ang koneksyon nilang dalawa upang palabasin na may matibay na relasyon sila, na kung saan may katotohanan ang mga sinasapang kaso sa droga kay Dilimaw, na si Dayan nga ang susi para sabihin ang koneksyon nito. Punyetang Leni Lugaw na ito at Grace Poe,
nakikita ang pagkakawalang respeto kay Doggy Dilimaw. Ano nga ba maaasahan mo kay Grace Poki? Numero unong sinungaling ang hayop na yan. Di ba ilang beses yan na huling nagsisinungaling mula sa kanyang social security number hanggang sa kanyang residency dito sa Pilipinas. Mahiya ka nga sa balat mo, Grace Poki. Pinapalabas mo pa na ang tunay na magulang mo ay ang mga ito. Para ano? Para kunwari mahirap lang ang pinagmulan mo? Gago, ipagtanggol mo ang asawa ni Dayan. Siya ang nabiktima dito. Siya ang inapi at yunarakan ng kanyang dangal at pagkatao. Samantalang, anong uri ba ng pagkatao meron ang senadorang yan? Hindi ba home wrecker siya? Na sa kabila ng pagiging alagad ng katarungan at ng konstitusyon, dahil sa kalandian at kahayukan sa laman, nakalimot na may pamilyang tao itong si Dayan. Walang rason ang bawal na pag-ibig, no? Tanga mo. Kahit saang usapin. So in short, kung respetuhan ang gusto mong mangyari, hindi ka dapat pumasok sa pakikipag-apid. So, ibig sabihin, kung nabastos ka, hindi ba binastos niya na rin ang asawa ni Dayan? O may bahay at ina ng mga anak ni Dayan? In short, tinanggap na niya kung bastusin siya. Kasi, okay lang dahil tanggap niya na yun simula pa lang. Kaya, yung kanyang pakikipaglandian at ang pang-iibabaw niya kay Dayan ay sapat lang para mabastos na siya. Kung sasabihin mong babae pa rin siya at di niya deserve ang ginawa sa kanya sa Senado, di wow, na ka, Leni Lugaw Robredo. Sino ba ang biktima sa kahiyan? Si Dilimaw ba o ang asawang nananahimik at umaasang buo pa ang pamilya nila? Deserve kaya ni Dilimaw ang tratuhin siyang puta? Dahil talagang puta siya. Ipinagpalit niya ang karangalan niya sa isang tawag ng kamunduhan. Granted na umibig siya, kuno. Di tanggapin niya lahat. Lahat. Kasi, kaya naman niya yun eh. Yung ngang ipahamak niya ang kabataan sa illegal na droga eh. Dinala niya na parang wala lang. So it means, carry ring niya ang isyong yan. Kaya ikaw, Leni di puta, asikasuhin mo na lang yung pagpipictorial mo. Tutal, yan lang naman ang kaya mong gawin. Kasi, bobo ka. Imbis na imbestigahan mo na lang ang kaso ng asawa mong pinatay, naglalandi ka rin kay Congressman Bolet Banal. Ipagtanggol mo ang katulad mong makakapalang muka, ang galing nyo. Si Dilimaw? Sila ang naggigipit sa akin. Masyado na nila akong ginigipit, inaapi, tapos ganyan pag gagawin nila. Lahat na lang sinisisi sa akin. Hay nako, violated ang kanyang pagiging babae? Kamusta naman yung asawa ni Dayan? Hindi ba dapat siya ang yung tulungan sa pagsampa ng kaso? Dahil siya ang biktima ng pang-aabuso ni Dilimaw at ni Dayan. Saka paanong nangyari na ikaw pa ang agrabyado? Ikaw na ang kumabit? Ikaw na ang nakasakit ng damdamin ng tunay na asawa? Ikaw na ang nakasira ng pamilya? Ikaw pa ang agrabyado? Niyurakan pa ang pagkababae mo? Putang mo. Talagang style ninyo ni Noynoy pare-pareho. Masyado na nila akong ginigipit, inaapi, tapos ganyan pag gagawin nila. Lahat na lang sinisisi sa akin. Kayo na merwisyo, kayo pa ang biktima. Kapalabo ka nyo. Putang Dilimaw ka na nakatuwad sa saba. Senador ka ng Pilipinas kaya dapat ina-uphold mo ang konstitusyon natin. Hindi yung ikaw pa ang pinagmumula ng kalandian at kasalanan ng taong bayan. Matindi din ang kalaswaan mo, no, tuwad sa saba.
Nagagawa mong mag-pole dancing para akitin si Dayan. Matibay ang pole nakayanan ang bigat mo. Pero mas matibay ang mga saba ni Dayan, Warren, at sinong pa nga ba yung isa na kinabayo mo? Nagawa mong maging singtigas ng pole na ginamit mo ang mga saba nila. Kaya tuwang-tuwa kang matanda ka. Buisit! Kitang-kita talaga. Pagka talaga kaalyado nyo at kakulay ninyo kahit mali, sige lang, supported pa kayo sa kagaguhan nila. Pero pagkalaban, tameme kayo, gusto nyo pa kasuhan. Well, good luck sa kawalang hayaan ninyo. Hindi na tanga ang mga tao ngayon. Nagagawa na nilang alamin ang katotohanan. Kaya, who you? Fuck you. Dilimaw. Masyado na nila akong ginigipit, inaapi, tapos ganyan pag gagawin nila. Lahat na lang sinisisi sa akin. And they call themselves men. Ganyan ba mga lalaki? Kasama naman po natin sa linya ng telepono si Senator Antonio Trillanes. Good morning po sa inyo, Senator. Good morning po sa inyo, Ms. Sherry. Apo, Senator Trillanes, tingin niyo ba nakatulong sa investigasyon ito nga ang personal na pagtatanong kay Dayan sa Kamara? Hindi po nakatulong yan at maraming na-offend doon sa mga pagtatanong na personal. Alam nyo, pinapakinggan ko yung interview ni Congressman Castro. Hindi pinagdidebatihan yung mga substantive and yung mga relevant issues dun sa pagtatanong kay Dayan. Ang pinag-uusapan dito yung pagbabastos. Kasi yun yung naging focus lang naman nung mga reklamo nung mga nakapanood. So, yun ang kailangan nilang akuin na talagang pinahiya nila at binastos nila si Senator De Lima. Ano ho ang masasabi niyo, Senator, sa mga binitiwang pahayag ni Dayan kontra kay Senator De Lima? Doon mo nga natin makikita na talagang hindi totoo yung mga paratang labang kay Senator De Lima kasi nagkakabuhol-buhol siya dun sa mga ibang mga testimonya na kagaya nito ni Espinosa, kagaya ng mga naunang convict sa Bilibid. So, doon mo makita na talagang ito ay script lang na tinatahi-tahi lang nila habang naiisip nila, no? Dito mo nga, no, yung sinabi nga dito, material yung information na pag-ako ni Senator De Lima na may relasyon siya. So, inamin yan, given na yan. Tapos sinabi rin, na close insecurity daw. O di kung close din na ka relasyon mo pa, paano ngayon yung allegation nila? Remember, a few hearings back, na ito daw si Senator De Lima daw may relasyon kay J.B. Sebastian dun sa Bilibid. So, paano yan? Kung close in ka nga, di dapat kasama ka doon. Paano nakapangligaw yung isa? So, diyan mo makikita na talagang binabastos lang nila. Gusto lang nilang tumisan yung reputasyon ni Senator De Lima dahil eventually gusto nilang maalis sa Senado si Senator De Lima. Para ho sa inyo, dapat ho bang paharapin sa Senado si Dayan? Well, prerogative yan ng committee chairman. Sa akin, kung kailangan na tanungin, sige tanungin. Pero alam nyo, yung mga senador, alam nila na kung ano yung limit ng itatanong. Hindi ka makakarinig ng mga ganong klaseng pagtatanong dyan sa mga Senate hearing. Dahil alam mo yung kailangan lang naman malaman ng mga kababayan at kung anong relevant dun sa issue at hand. And that, sa akin, to be fair, iilan lang naman ma-identify mo lang naman yung wala sa ayos na congressman na ng bastos talaga So, hindi ko rin naman lalahatin yung mga congressman na ganun. Marami pong salamat sa inyong oras. Good morning, Senator Antonio Trillanes. Thank Good morning po. Must be
somebody out to silence Sebastian. Ano na naman ang mga implication nila? Kagagawan ko na naman yan. Sila ang naggigipit sa akin. Masyado na nila akong ginigipit, inaapi, tapos ganyan pag gagawin nila. Lahat na lang sinisisi sa akin. Kami naman nagtitiwala na hindi yun totoo. Bumanat na naman ang walang magawang si Lenny Lugaw Robredo at si Grace Poe, American citizen, sa pagtatanggol sa kanilang kakulay na si Laila Tuwa Dilimaw tungkol sa mga paraan ng pagtatanggol ng mga mambabatas sa hiring kay Dayan. Na kesyo foul daw ito at nakakademoralize sa isang babaeng tulad niya, na dapat kasuhan ng mga ito dahil sa pambabastos sa Tuwat Queen. Irrelevant daw ang mga line of questions at walang koneksyon tungkol sa droga. Aba, kundi naman talaga tanga ang mga ito na tulad ni Lenny Lugaw na minagic yata ang pagpasa sa bar, hindi ba kailangan ugatin ang koneksyon nilang dalawa upang palabasin na may matibay na